Good morning guys! Good morning or good evening! Ngayong araw mamimitas po ako ng apple. This is the variety na dwarf siya guys. Kaya maliit lang siya at namumunga na. It's called Royal Gala apple. I planted this apple tree 5 years ago at ano siya guys, masarap siya. Sweet and juicy at crunchy. Nilagyan ko siya nito. This is actually a curtain para hindi siya kakainin ng ibon. Kasi alam niyo na, yung mga ibon dito, the birds are very hungry. They're constantly looking for food. So that's one. Actually, dapat talaga bird netting ang nilalagay to protect the fruits from birds. Pero wala po akong enough na netting. Meron akong isa lang. At ginamit ko siya doon sa aking queen's fruit. Actually, ito nalaglag. Kinain na siya ng ibon, So, ito pupunta yan sa compost bin. So, tatanggalin lang natin itong lace curtain na nilagay ko. Para makikita nyo po ang kabuuan ng aking mansanas. Mansanas is life. What's today's date? Today's date is the 5th of May, 2024. At mamimitas tayo ng mansanas. Ito guys, so kahit nilagyan ko na nito yung lace curtain, pinasok pa rin ng ibon. Talaga namang itong mga ibon ay gutom na gutom. At I think some of them, no, that's definitely bird. I can tell they keep pecking on it. There. Pero ilalagay ko lang yan sa compost bin para kahit papano makikinabangan pa din. So, ito guys, makikita nyo po ay purchase discover specifically sa mga prutas na konti-konti lang ang bunga. Kasi marami po akong puno dito, fruit trees, may garden. Pero isa o dalawa lang ang may bunga. Kaya bumili ako nito para hindi siya kailangang tatakpan ng bird netting yung buong puno. Pero hindi pa rin siya very effective kasi I experience it. Sa experience ko lang, nilagyan ko ng ganito yung puno, yung mga bunga ng peras, pero kinain pa rin. They chewed on this material. So, kagaya na lamang nito. Yun binutasan talaga nila. Saan ba yung butas? Kita ko sa inyo yung butas, guys. Ayun. So, binutasan talaga nila para makakapasok sila sa loob. To eat the fruits. I-close up natin yung mga bunga, Marami. Diba? Wala dito, One. This one. So, yan guys, maliit lang yung puno natin because this is a dwarf variety. Yun. Tapos dito, Pinalian ko siya ng ganito, yung plastic. Tupot ko siya ng tinapay. Pinanian ko kasi yung mga branches is hindi kaya yung bigat ng mga bunga. Kaya ang tendency, kumaga doon sila sa lupa. Kaya tinalian ko dito ng plastic. Tinali ko siya paitaas para supported yung weight ng mga bunga niya. Let's count. 1. Ayun, yung kinain. Tapon ko na lang yan sa basurahan. Katabi ko po yung rubbish bin, yung compost bin dyan. Kaya medyo maamoy-amoy dito. Lagyan natin yung mga pegs.
dito para ilalagay ko to sa sampayan mamaya. Merong isa dito na green pa, pero kukunin ko na siya guys. And ayan guys, I'm very disappointed kasi nalubat pala ang aking wireless microphone and I'm very sorry if hindi siya good quality ang aking audio dito kasi mumurahin lang po ang wireless microphone na nabili ko. Kaya i-voice over ko na lang kung anong sinasabi ko dyan. At karamihan sa mga mansanas na ito ay mga maliliit lamang and they're perfect for lunch boxes kasi pag nilalagyan ko ng mga malalaking mansanas yung baon ng mga anak ko, hindi po nila mauubos at masasayang lang din. So I prefer to buy or to have the small size na apples. At kahit yung mga bananas or any kind of fruits na nilalagay ko sa mga lunch boxes, I prefer yung mga small size kasi sayang itatapon lang nila pag hindi nila mauubos. Pwede namang slice ko yung mga bigger size na apples pero pagdating sa school nila, they will not eat it because brown na daw yung kulay ng mansanas. O ayan mga kaibigan, talaga namang pag may itinanim, merong aanihin. Kaya magsusumika po tayong lahat. At I'm very happy sa aking na-harvest ng mga mansanas ngayon guys. Maraming salamat po sa panonood. I'll see you in my next video. Bye!